bigas. Hindi nila ito ni-release. So, ibig sabihin, hinord. So, sinong nakinabang sa pag-hoard ng bigas na to? Correct. Sino po? Bigyan nyo naman kami ng clue! Yung hanap tayo ng hanap kung sino ang hoarder, putang ina, nasa gobyerno pala sila lahat. Maan sila na, is better to tell them na hindi, sa panahon ko, hindi tataas ang presyo ng bigas ng ganitong amount. Yes. As simple as that. Simple as that. Diba? Sisiguraduhin ko na hindi po tataas ang presyo ng bigas. Halimbawa, ang presyo ng bigas ngayon ay 20, magkano ang presyo ng bigas ngayon? 58. Sisiguraduhin ko po na hindi po tataas ng 58. Sisikapin po natin pababain, pero hindi ang may papangako ko po sa inyo, hindi na po ito tataas ng 58. As simple as that. Diba? Na yung mga tao, okay, bongga, diba? And if yung kalaban mo mga ako, hindi ako pabababain ko yan ng 20 pesos or ng 30 pesos. Yung mga Pilipino, yung etchosera to, yung isa mas makatotohanan. Ganun dapat makatotohanan ka ngayon. Hindi ba? Makatotohanan ka na ngayon. Ano nang pag-uusapan natin? Kanina pa tayo chismisan. Ano ba? Yung press con. Where do we begin? It's been a hell of a week for this admin, Sas. Nakakaloka. Grabe itong linggong to, no? Joey, Oo. From Baste calling out Bongo, and then Senator Bato calling out Bongo, Inday Sara resigns, the June 17 incident in Ayungin, and then now this seemingly infantile kasi nagbebenta ng 29 pesos na palumang bigas. 29 pesos na palumang bigas. Nakalimutan kita kunan ng reaction dun, Sas. Nabasa mo na ba yun? Yung magbebenta sila, yung DA, before tayo magpunta dun sa press con ni Bersamin, yung DA, magbebenta, meron silang programa, Bigas 29, yung title ng program. So the idea is, ibebenta sa mga kadiwa yung presyo ng bigas dun sa mga individuals na usually nakakatanggap ng mga ayuda kasi sila lang yung qualified bumili. So hindi po pwedeng bumili dito si hindi po pwedeng bumili dito si Kuyang EB. Ayan. At mga Alta. Ganyan. So, the beneficiary of 4Ps and other ayuda programs of the government would instantly qualify to buy up to 10 kilos a month nung 29 kilo na bigas. Ngayon, ang sabi ng DA, itong bigas na to, mga paluma ng bigas. So, usually, noong una sinabi nila mga 6 months na raw na nasa warehouse, ganyan-ganyan. Tapos, i-post natin yung balita. I-post natin yung balita para makita ng ating mga kababayan. Di ba na-post mo yan, Joey, no? Ayan, teka lang So ngayon, ayun na nga, no, ano to? Alin? Bakit meron akong picture na nakatag sa akin? Ay, wait. Ano yan? Parang article yan ni sino yung Indiano nga? Sino ba yun? Ni James Kumar. Oo. James Kumar. Yes. Oo. Ayan. Batinagak. Ayan. So anyway, ito yon. Ayan. So, yan yung bigas 29. So, bebenta nila yan 29 pesos per kilo. Ngayon, sabi ng DA, hindi naman yan masyadong luma. Noong una sabi nila 6 months Pwes binawi nila. Sabi nila kasi pagka tinatawag naming luma ang bigas kapag 3 months na siya sa warehouse. Ganun. Luma na daw. Unang-una po, ba't kayo natitengahan ng bigas? Diba? Hindi ba dapat first out kayo? Hindi ba dapat meron kayong inventory niya na pag may pumasok na bigas, ilalabas nyo rin. Hindi siya dapat nakatenga dyan sa bigas ninyo for a long time. 3 months is a very long time, ha? For 3 months is a very long time. Correct. Very long time. Kuyang Ibi, yung 6 months na remember earlier this year, ang inflation ng rice prices,
record-breaking siya month after month. January, February, March. From 23.9%. From 22 to 23 to 24% ang inflation ng rice prices. 'Di ba? I mean, at that point, pagkatas ngayon meron kayong palumang bigas. Meron pa lang 3-month-old na stock. So 3-month-old na stock. So ang mga kababayan, kasi kami dito may background kami sa business procedures. So meron pa mga inventory method. Yung sinasabi ni Joey na first in, first out, yun po yung FIFO. Ang tawag talaga din is FIFO. F-I-F-O. Maging KIFI. FIFO. FIFO. F-I-F-O. FIFO. First in, first out. Ibig sabihin po niyan, yung una mong binili, yun yung una mong i-release. Lalabas. First in, first out. And usually, it is implemented, yung inventory method na yan, sa mga may expiration na perishable goods. Especially perishable goods. Kasi kung hindi perishable goods, hindi mo kailangan mag F-I-F-O. Okay? FIFO. So ito, nalumaan sila ng bigas. Hindi nila ito ni-release. So ibig sabihin, hinord. So sinong nakinabang sa pag-hoard ng bigas na to? Correct. Sino po? Bigyan nyo naman kami ng clue! Yung hanap kung sino ang hoarder, putang ina, nasa gobyerno pala sila lahat. Kasi, bakit mo ngayon na i-release? Marami ka naman palang inventory. Tapos, at bakit mo hinayaan na magganon ng presyo ng bigas? I mean, you can actually break the you can actually disrupt the prices, or yung normal na prices niya, yung hindi mag-shoot up yan ng ganyan kabonggang-bongga. Kung meron kayong stock, kaya nyo naman pala ibenta ng 29% eh. Ba't ngayon lang nilabas? Ba't naghintay pa ng 3 months? Ba't naghintay pa ng 3 months, di ba? Samantalang yung rice inflation, mula pa noong January yan, mula pa nga last year yan eh. So nasa forecast na talaga yan dapat. So dapat yung programang ito, dapat na-implement na yan months ago, di ba? So bakit hindi nyo ito ni-release nung panahon na, nung ito ay nakwar nang hindi pa tuluma? There is some fishy things happening in the rice market. Correct. And this is it. Parang, hindi mo siya nilabas nung panahon na kailangan mo siyang ilabas para bumaba yung presyo. Tapos ngayon, ibebenta mo siya ng 29 per kilo. Pero luma na siya. Kasi palapit na kasing SONA eh. Oo. Totoo. Yun. Ito pa Kuyang EB at saka SAS, Cosmological Woman. Ito pa, ang explanation ng DA dito, itong ibebenta nila is actually the amount in excess dun sa required nila na reserve sa DAR. What? Yung, di ba meron silang buffer stock? Buffer stock, meron silang buffer stock. So sabi nila, itong i-release daw na ito daw yung sobra sa buffer stock. Fix naman yung buffer stock mo eh. If you are required by law for, let's say, 200,000 metric tons of buffer stock, bakit merong excess? Ayun nga. Kaya nga daw ilalabas na. Hindi naman arbitrary yung buffer stock mo. It is actually a percentage of or a certain number of days consumption per day. Let's say 28-day worth of buffer stock or a 30-day worth of buffer stock. Bakit sumobra? It means to say na gumili sila ng in excess of the required buffer stock. They hoarded. Actually, that's the they hoarded. May hoarding pong naganap. At itong hoarding na ito ay sa benefit ng mga hoarders. Alam niyo naman sa benefit ng mga Pilipino kung bibili ng bigas, parang ang labo naman. Then why are we importing puta? Hindi kasi po, ang nag-i-import po kasi yung mga traders, nakabarkada nila Hambi, nila Lami, nila Kutingdals. Pinagdalaroan po tayo ng mga magkakabarkadang
bangag. Pinagtitripan po tayo, di ba po tayong amats? Maganda yung question niya, why are we importing? Ang magandang susugin dun sa tanong na yon, kasi if we have an excess, then the projection of amount that we should import should be affected dapat, di ba? Kumbaga kung meron kang buffer stock na satisfy na yon, and then you have something in excess, kasi dapat ang i-import mo yung hindi lang kasya dun sa demand, di ba? Supposedly dapat ganon. So, i-cover mo yung shortfall ng local production. Oo, i-cover. Plus correct. Some buffer Yung stock shortfall na. dapat yung quota di ba? Yung isa-set na quota. Unless, of course, meron commitment na mag-import ng certain amount with and disregarding the may commitment na i-import yung certain volume na without regard kung gaano karami yung local na ani. Well, which is I think the likely scenario here. Kaya natatawa ako kasi parang tayo ini-encourage talaga natin yung dumping para bumaba yung presyo. Sa Amerika kasi pinaparusahan yan 'di ba? Tayo ini-encourage natin yung dumping para bumaba. Yan na lang ang natin, yan na lang pag-asa natin para bumaba ang presyo. But unfortunately sa bigas, hindi rin nangyayari 'yun. Yeah, kasi nakakaawa din yung mga local farmers, no? Because this is actually a double-edged sword, no? It's talagang balancing act to Kasi if you price rice too low, then magsasuffer din yung mga local farmers natin hindi makapag-compete sa productivity and efficiencies ng mga rice producing countries. So talagang it's a very hard problem to solve, no? Which the only way to solve, and it requires very long-term planning and long-term implementation, is to increase the hectarage of our rice production areas. Sabi nagtanong si BC Bish, do we have data on our rice par stock level yearly? If so, saan makikita? Parang nire-report nila yan Nire-report nila yan sa nakita mo na yan nasa NFA, di ba? Nasa NFA yung buffer. NFA yung buffer stocks. NFA pala. Yeah, Pinakita mo na yan dati, Joey. Oo, yung pinag-usapan natin to, no? Oo, pinag-usapan natin. Pero, ang masasabi ko lang ay hinward. Kaya na luma. Tama. Kung nirelease yan nung binili yan, kasi syempre first in, first out. Kasi ang buffer naman dapat hindi, ano ba yung required nila na buffer stock ilang months before baluma? Parang 28 days ata. Parang 28 days. At ang bigas, 28 days nasa warehouse, kailangan mo i-release mo yan before lumagpas ng 28 days? Yung volume. For instance, if your daily consumption is around 100 metric tons a day, so dapat may times 28 days, so it's about 2.8 million metric tons na buffer stock. Halimbawa lang yun, I'm not exactly sure about the figures, ilan yung consumption natin every day. Kasi nag-iiba-iba yun yung consumption per day. So it's worth 28 days, no? So kung ilang kilo yan, you have to multiply that by the average consumption of the whole country per day. So yun ang buffer stock na dapat nandun sa mga warehouses nila at any given time. At any given time yun, no? So ibig sabihin kasi if yung buffer stock na yun ay hindi mo yan ginagalaw, yun na nga, kasi nga 'di ba minsan there were times na talagang nagho-hoard talaga is either the NFA or yung kung sino-sinong ahensya diyan. Na halimbawa may mga kalamidad, no, na dumating yung mga rice na pang-aid nila talagang nasisira na yung may mga pero Kuya EB, I think ito yung dito papunta si Sas kanina, yung kapag kunwari may buffer, it doesn't mean na patutulugin mo yung stock. Yes. 'Di ba? It doesn't even first in first out mo yon, pero you maintain certain buffer level. 30 days. So ibig sabihin, you still first in first out,
pero you keep on replenishing it. Yes, First, pag-replenish ka. You na just keep the kailangan. level of ano. Oo, na kailangan. level of, Kailangan, kahit Fresh. nagre-release ka sa market, you refresh it na meron kang at least 30 days. 30 days, yes. So hindi yung, okay, meron kaming at least 30 days dito na binili namin last year. We'll keep it for 1 year. Bakla, hindi ganun yon. Just me. Kasi perishable ano to. Perishable good. 'Di ba? Parang ito naman parang hindi kayo mga mapipili ni ina. 'Di ba? Naranasan niyo bang mag-stock ng mga dilata or ng mga what's this, mga noodles? Yeah, even noodles. Or actually eggs. Eggs yung pinakamagandang ano. Kasi ang eggs, gusto mo parati kanyang meron diyang stock, no? Lalo. So, ang ginagawa mo, pag gusto mo, meron kang at least for a week. So, ang ginagawa mo, bibili ka ng eggs. Ang eggs kasi, pag nasa fridge siya, 2 weeks, di ba? 2 weeks, yes. So, habang nagluluto ka, binapalitan mo siya. Pinapalitan mo yung niluluto mo so that you will have a stock nung itlog. Pero, hindi ibig sabihin na ilalagay mo din yung itlog for 2 weeks sa kakanan. Oo. You replenish. Dapat nire-replenish mo siya. Ilalabas mo siya, pero yung nilabas mo, kailangan bibili ka uli. Replenish. Ganon. Parang meron kang constant supply for at least 2 years. Hindi mo yung panulumain mo pa siya dyan, Beth. Oo. Walang gano'n. Actually, alam ko na magandang example. Medicine. Kasi ako, meron akong stock ng medicine meron ako niyan. So, pag kailangan meron talaga akong parating yung for 30 days. Especially yung mga necessities, yung Tylenol, antihistamine. Yes. Yun lang, Tylenol and antihistamine. Yes. Para, saka aspirin, no? Kung sakali man na bigla kong, wag naman sana, bigla akong magkaroon ng heart attack na wala naman akong you need all those things, diba? Ayaw ka pa naman sa Romania, Sas, so walang problema. Yeah, ganun mga necessities, diba? You replenish it kasi may expiration date yun eh. So kailangan titingnan mo, okay, pero kailangan mayroon akong content. Pero bakla naman, bakit kailangan mo siyang palumain bago ka mag-replay? Tapos yung una 6 months, tapos binawi, ginawang 3 months. So kanino tayo maniniwala doon? No? Sa una na 6 months or yung ni-revise nila na 3 months old lang pala yan? Well, actually, may meron ng merong insights, meron akong tawag ito, breaking insights na may nag-send sa akin ng message. Magandang angulo to, interesting. Kasi sabi, baka raw yung mga yon, yung more than 3 months daw kasi, masasubject na raw siya for condemnation ng mga sa mga custom warehouses. So baka mamaya, this is their way to get around the rules and to para hindi mawala, alam mo yon, para nag-hoard sila. Parang ganito yung yung take ko dun sa angulo na yon. Nag-hoard sila. Kaso ngayon, since nag-hoard sila, malapit na silang ma-find out. So instead of sige, ibibigay na lang natin to, bebenta at 29. Ganon. Kasi since nagamit mo na siya in order to boost the to raise the prices of bigas kasi nag-hoard ka. So kumita ka na doon sa increase, 'di ba? Kumita ka na doon sa increase ng bigas, ng presyo. Ngayon since papaluma na siya at maaari na siya maging subject ng condemnation. Magbabait-baitan ka na, bibigay mo na siya at 29. Kita ka pa rin. Pero Beck, sabi nila 3-month-old itong mga bigas na to? Lampas 3 months. Yes. Beck, ang buffer stock for 30 months, for 30 days maximum, kailangan may 30 days ka. Pero kanino ba yan? Sa DA ba yan? Or sa NFA? Or sa wholesalers NFA. Or importers? Sa DA yung bigas 99. Bigas 29. DA yung nag-i-implement ng program na yon. Pero saan yung stock? Kasi yung buffer stock nasa NFA warehouses yan eh. Tsaka yung stock manggagaling sa NFA. Yes, kasi bonded warehouse yan. Yung mga NFA warehouses, no? Every time may pumasok dyan,
nakalagin yan sa, kasi pumapasok yan dito, tax and duty free. Yung required inventory nila, di ba? Ang labo naman, Ibi at Joey. Ang requirement, kailangan may buffer stock ka for at least 30 days. Tapos kung bigas na to, 3-month-old or 6-month-old, sabihin na natin 3-month-old, bigay na natin yan. Ang required buffer mo at least 30 days, tapos meron kang bigas na nakatenga dyan na more than 30 days. At etong tingin ko dyan, Sas, wala talagang excess. Wala talagang excess. Pinaglumaan to ng mga hoarders. Yes, tama. Tapos pinadaan na lang doon. Sige, ibigas 29 natin. Kasi mare-reject na rin. So, kaysa naman. No, Sasa, wait. Hindi yan. Meron talagang buffer stock. Pero itong pinamimigay nila or binibenta nila for 29, di ba, Joey, is the excess of the current buffer stock. So it means nga na you hoarded or you kept a certain volume na excess doon sa required buffer stock mo na worth 30 days. So talagang they are releasing the stock of the private hoarders. Huwag tayong maingay, Ibi, kasi malalaman nila na alam natin. Kasi ang required sa buffer ng gobyerno, kailangan at least 30 days. Ngayon, logically, pag more than 30 days na yung bigas, kailangan mo i-release yan. Kasi nga, maluluma. Pero ito, more than 3 months. Tapos excess pa. Excess pa. Pero excess sa buffer stock na 30 days ka maingay. May excess. Ayun. If you're going to notice, before, kapag merong mga sobra na medyo majojonda ng stock, ang ginagawa, dinodonate na lang. Yes. Yun daw yung practice before. Yes, nung panahon ni PRRD. Yun ang practice nga eh. Pero ito ibibenta 29 pesos. 29 pesos. Kasi malumang dito stock ng NFA. So, kahit may mangyaring bintahan ng 29 kilo bigas, meron pa rin tayong buffer stock. Hindi na sasacrifice yung buffer stock. Kasi excess lang yan. Excess lang. Kayo naman, excess lang yan. Huwag kayong ganyan. Pero nakakaloka na. Bago mag-SONA, magbibenta ka ng 29 pesos na bigas. Hindi kasi sila nag-iisip yung propaganda na hindi mabubuta. Of course, this is propaganda. I'm very sure of that. Because they want to satisfy the 20 pesos per kilo na bigas. However, in doing so, they opened more questions rather than this is hoarding, malinaw na hoarding to. In fact, ang question dito either sinong nag-hoard, NFA, or you are being utilized as the to do it. You are flushing down the hoarded bigas of to the market. Laundering, parang laundering. Kumbaga nilo-launder nyo to for someone else. Kasi tiba na sila. Break even na lang yan nila. To break even na lang siguro. Kasi yung naunang stock, tama ka doon na Joey kanina, kumita na sila doon ng bongga-bongga. Wala nga itong hindi nga to, baka nga hindi pa to break even, kuyang, kasi ang laki na ng kinita nila doon sa inflation ng rice dahil sa pag-hoard nila di ba? Yun na nga Tapos 29 pa tong presyo na to. Di ba? Tangina talaga. Who knows kung hindi sila nag-hoard? What is the market-driven price kung hindi sila nag-hoard? Di ba? Girl, kung last year nga di ba si Tambi pumunta ng Cebu. Nakita po natin successful ang 20 pesos. For one day. For one day. Tapos kinabukasan di cancel yun. Dahil ang daming mahihirap na. Lumobo yung listahan nila ng mahihirap. Oo. Diyos me. Talagang kumakatok yung mga tao, Sas.
kumakatok dun sa mga barangay captain, sa mga barangay hall nila na gusto nila magpalista doon sa Mag-avail ng 25 murang kilo. bigas. So ang ginawa ni Gobernadora ngayon, Sas and Joey, meron siyang card. Tawag doon is Sugbo Mercado or Sugbo something card, no? Pag meron kang ganon, ipagpapa-enroll ka ng ganon doon sa mga barangay-barangay, tapos you are allowed to purchase about 2 or 3 kilos ata na subsidized rice din, no? Ng local government. Alam mo, payo ko lang sa mga susunod, no, ng mga politicians. Okay, this is my advice to anyone who would like to run for president or who wants to be a president of this country. Do not ano man sabihin ko, wag kayong this goes the same way to President. This was also the fault of the President Duterte. No? He overpromised. He's playing to the mindset of the masses na overpromising ka na I can solve the drug problem in 6 months or 3 months. Or si BBM magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas. Ang mga Pilipino, okay, naiintindihan nila mga bagay-bagay sa buhay. It is better to tell them na hindi, sa panahon ko, hindi tataas ang presyo ng bigas ng ganitong amount. Yes. As simple as that. Simple as that. Diba? Sisiguraduhin ko na hindi po tataas ang presyo ng bigas. Halimbawa, ang presyo ng bigas ngayon ay 20, magkano ang presyo ng bigas ngayon? 58. Sisiguraduhin ko po na hindi po tataas ng 58. Sisikapin po nating pababain, pero hindi ang may papangako ko po sa inyo, hindi na po ito tataas ng 58. As simple as that. Diba? Na yung mga tao, okay, bongga, diba? And if yung kalaban mo mga ako, hindi ako pabababain ko yan ng 20 pesos or ng 30 pesos. Yung mga Pilipino, yung etchosera to, yung isa mas makatotohanan. Ganun dapat makatotohanan ka ngayon. Hindi ba? Makatotohanan ka na ngayon. Kaya nga yun yung sinasabi ko na sa totoo lang ito si BBM, ang talaga namang pinramis niya food security Tapos yung 20-20 pesos na bigas, na-ambush interview lang siya dun nung sinabi niya yun na I was actually talking to different business ganyan-ganyan yung mga agriculture kinemalure ganyan-ganyan. And when we talk about we evaluated the supply chain of rice and we think it's possible to do 20 to 35 pesos. Yun yung interview niya talaga. Yan yung interview niya talaga. In-own up nila na campaign promise yun. Di panindigan niyo mga putang ina niyo. Bala kayo dyan. Sinigondahan pa yan ni Martin Romualdez, ha? And I think sino yung senador na yun before Congress adjourned for CND. Nag-promise sila na yung rice daw, yung market-driven price will go down by as much as, magkano ba yun? 7 or 5 pesos per kilo by September. So, tapos tinanong sila ng media kung anong approach daw. Sabi nila pinag-aaralan pa daw pero meron na daw parang magic bullet. yung abot kaya po kasi ng word, it's very subjective to every person. So kailangan ka magbigay ng mag-eksaktong promise. Sabihin mo, ang presyo po ngayon ng bigas ay 68. Ako po ay naupo maging presidente. Hindi sisikapin kong hindi na yan tataas ng 68 at gagawin kong lahat para mapababayan ng 68. So may benchmark ka. Diba? May benchmark ka. Na, ngayon, I'm pretty sure, no, that we have really brilliant economists who can fulfill that promise because it's easier to maintain a certain price, no, and don't let it fluctuate higher than that. Kaysa naman, papababain ko po yan. Ang bonggang-bongga. You are going against the law of economics, no? Yes, may mga bagay kasi na dapat na maging there must be some truth in advertisement, no? At yung mga Pilipino kasi it's better to underpromise than to overpromise. Yun it's better to underpromise than overpromise. Kasi
Kasi kung mo nasa debate ka, sasabihin mo, itong mga katunggali ko, nag-overpromise po sila. Ako, realistic lang ako, itong kaya nating ma-achieve, mamili kayo, yung pinapangako sa inyo, yung pangako ng lasing, or pangako ng makatotohanan. It's so easy to make other candidates look bad for their promises. Kasi nga, ilang beses na po tayo nabudol ng overpromise, di ba? Ilang beses tayo nabudol ng stars and moon, di ba? Dito lang tayo sa sapat lang. Mamili po kayo. Yung mga manliligaw, yung pinangakuan kayo ng ganito-ganto, yung manliligaw, yung nagbigay lang pangakong sapat lang. Ganon. Huwag na kayo mag-overpromise. Oh, Madam Inday. Listen, Madam Inday. Do not overpromise. Learn from the mistakes of the past presidents. Actually, si GM, wala siyang pinramis. Parang wala atang pinramis nun si GM. Aminin nyo, parang wala siya. Ang ano lang niya is nationalize lang niya yung fiscal reforms and yung mga free trade agreements natin noon na inumpisa na. In fact, I actually would even go as much further as crediting her for the opening of the Chinese economy to the Philippine products, no? Si JMA. May ano raw, may breaking ano daw live kasi si Mother D, si Inang. Tapos parang meron siyang ano na ginugurgur si Attorney Vic daw. Ganun? What do you mean? Meron daw parang suspicious client na nagpunta sa kanya. And tapos parang tanong doon sa law firm kung nasan yung mga whereabouts ni Attorney Vic, nasaan, kineme, ganun parang. Ganun din naman ang ginawa sa akin. May nagkunwaring media. Oo. Tapos tinatanong yung nanay ko nasaan daw ako, ano daw phone number ko. Oo. Ayun. Ano raw address ko at phone number. Sabi ng nanay ko, kayo ng China nandun. Oo. Ayun. Ano na pinag-uusapan natin dito? Yan ang moral ng politika natin. Huwag po kayo mag-overpromise. Kailangan real talk lang sa mga Pilipino. Dapat real talk lang.